Alam niyo po, every time we go to church, dapat po magalak at maging excited tayo dahil merong gagawin ang Diyos. Amen? Ayan, may nais ang Diyos na gawin sa buhay mo, kaya ka naririto. Walang aksidente sa Panginoon. Amen? And this message is for you. Okay? This message is for each and every one of us. Ayan, praise God dahil ngayong umaga na to ako po ay nabigyan ng pagkakataon yan, upang magamit ng Diyos, upang ipahayag ang kanyang salita. Ayan, and praise the Lord for our Bishop Anthony, Rev Cel, yan, na ginagamit ng Diyos. Ayan, sa Body of Christ, sila po ngayon ay nasa Singapore right now. So isama po natin silang patuloy sa panalangin. Ayan, ang pagkilos ng Holy Spirit sa pamamagitan nila at ganoon din ang proteksyon ng Diyos sa kanila. Ayan, kung nasan man silang sulok ng Singapore ngayon. Okay. Ayan, praise God. Ayan, kasama natin sila online. Ayan, praise the Lord po. Ayan, and syempre po, ayan, I'm so happy rin, ayan, na makita ang bawat isa. Ayan, nakasama po natin ngayong umaga na ito. Okay, alam niyo po, nung bata po ako, meron po akong mahilig na panoorin tuwing hapon. Hindi na makaka-relate yung mga younger generation. Dati, tuwing hapon, bubuksan ng TV. Dahil, sakto yan guys, pag-uwian. Pag-uwian, sakto yan. Pag binuksan mo yung TV, may mga iba-ibang palabas yan. Diba? Mga cartoons, anime, mga ganyan. Diba? Meron ako isang favorite na palabas. Ayan. And kahit paulit-ulit siyang piniplay, ilang beses na, yan, pinapanood ko pa rin. Ayan. Sino rito ang nakakakilala kay SpongeBob? Diba, kay SpongeBob, kumanta na. Diba, kabisado pa yung kante, no? Ayan. Alam niyo po, si SpongeBob, diba, nag-work siya sa Krusty Krab. Yeah. Yan, yung mga yung mga dating nakalagay sa Facebook, works at Krusty Krab. Dati sa Facebook, uso yun works at Krusty Krab. Sobrang sumikat si SpongeBob, no? And sa Krusty Krab, yan, ang owner niyan si Mr. Crab. And meron silang specialty, di ba, yung Krabby Patty. Di ba, yung burger. Diba, merong Krabby Patty. And itong Krabby Patty ito, very special. Sobrang sarap niya talaga. Diba na yung pinipilahan siya ng mga isda. Sabi ko na, pinipilahan ng mga tao. Pinipilahan ng mga isda. Diba? Yung Krusty Krab because of its Krabby Patty. Diba? And katapat ng Krusty Krab, meron ding isa pa na na burger din na restaurant. Nakalimutan ko yung pangalan Pero ang may-ari nun, Champ Bucket. Oh, grabe talaga sila. Alam talaga nila. Ang may-ari naman nun, si Plankton. Diba? And si Plankton, walang pumapasok sa sa restaurant niya. Samantalang yung katapat niya, yung Krusty Krab, pila. Diba? Because of the Krabby Patty. And yung Krabby Patty, merong something special doon sa burger na yun na hindi malaman. Diba? Merong secret formula. Diba? Doon umiikot yun may ilang episode yun Ang gusto ni Plankton, malaman niya ano yung secret formula ng Krabby Patty. Diba? Talagang ilang beses niya nang nag-attempt. Diba? Nag-i-invention, parang may mga invention pa siya na para siyang, isda siya, nabibili siya doon, papasok siya, pero lagi, every time na nag-a-attempt siya na mag-sneak in para malaman yung secret formula, nag-fail siya. Diba? Hindi niya malaman-laman. Diba? Yung secret formula na nasa papel, na nasa may bote, na nakalagay doon sa parang vault. Grabe, ingat na ingat yung secret formula na yan. Kasi yan yung susi, diba? Kung bakit naging matagumpay ang business ni Mr. Krab na Krusty Krab. Alam niyo po, meron pong isang story sa Bible, diba? Na yung mga tao sa paligid, talagang sobrang nagtataka sila.
Anong meron sa tao na yan? Diba? Gusto talaga nila, talagang lahat ginagawa nila, ang dami nilang iba't ibang mga attempt to know what is the secret of that person. Bakit napakalakas ng tao na yan? Can you guess kung sino yon? Si Samson. Diba? Si Samson, ilang beses na tinry ng mga Philistine, ano yung secret? Diba? Bakit sobrang lakas niyan? Ano bang kahinaan niyan? Bakit? Ang dami nilang mga attempt to know the secret of Samson. Diba? Pero paulit-ulit, sila ay nag-fail. Diba? Hindi nila malaman ano bang meron dyan kay Samson. Diba? And to know, ano ba yung secret na meron itong si Samson? Bakit very strong siya? Na ano ko nga kasi si Samson, 'di ba, usually lalo na pag sa mga mga Sunday school or DVBS, kapag pag merong picture ni Samson, dahil nga meron siyang supernatural strength, parang malaki yung katawan niya, right? Malaking tao, like malalaki yung mga muscles, ganyan. 'Di ba? Pero naisip ko, bakit nagkakagulo yung mga tao? Diba? Bakit sila takang-taka? Anong meron dyan kay Samson? Diba? Samantalang yung kay yung si Goliath, diba? Malaki din, malaki naman yung katawan, pero hindi sila nagdududa, hindi sila nagtataka kung bakit malakas yan. Kasi nga, malaki yung katawan niya. Kaya naisip ko, ito siguro si Samson, parang yung katabi mo. Di ka ba yung katabi mo? Diba? Siguro normal lang yung katawan niya, no? Kasi takang-taka yung parang curious yung mga Philistine. Anong meron dyan? Bakit malakas? Diba, na-identify nila that there is supernatural strength in that person. Diba, na hindi siya basta-basta. Okay, so tignan natin, basahin natin sa ayan, buksan natin yung ating mga Bible sa Judges chapter 13 verse 3 to 5. Ayan. Sabi rito, ito yung time na hindi pa na ipapanganak si Samson. Pero ipinangako na siya ng Diyos. Ayan, Judges chapter 13 verse 3 to 5. Ayan, ang sabi po dito, yan, the angel of the Lord appeared to her, the mother, and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. And now, see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean." Ayan. So, merong miracle na nais na ipamalas ang Diyos. Okay? From this woman who is childless, who was barren. Diba? Meron siyang maipanganganak. And then verse 5, "You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines." Right? So, etong si Samson, diba, inanoint siya ni Lord, diba, pinili siya ni God, miracle baby, diba, pero ano yung ang layunin ng Diyos? He will become a Nazarite. Diba? Nazarite. Dedicated to God. And God will use him to deliver Israel from the hands of the Philistines. Kaya ito na ipanganak si Samson. And then let's jump to verse 24. "The woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to stir him while he was in Mahane Dan between Zorah and Eshtaol." Ayan, so itong si Samson, ayan, siya ay ipinanganak special. Diba? Isa siyang Nazarite. Diba? Dedicated to God. Diba? And nung tinignan ko, ano ba yung Nazarite na yan?
Sabi rito, from Hebrew nazar, to abstain from or to consecrate oneself to, set apart. Among the ancient Hebrews, a sacred person whose separation was most commonly distinguished by his uncut hair and his abstinence from wine. Diba? Kaya pala itong si Samson, hindi siya nagpapagupit. Diba? Hindi niya kinakat yung hair niya kasi nga isa siyang Nazarite. Diba? You know, a lot of people, ako rin kahit ako nung bata ako, diba? Akala ko, kaya siguro may supernatural strength yan si Samson because of his hair. Ano, di ba? Di ba yun yung madalas na nasa isip? Dahil sa buhok niyan, kaya yan malakas, kaya yan may supernatural strength. But no. Hindi doon nagmumula yung strength ni Samson. Dahil sabi sa Judges chapter 14 verse 6, yan sabi rito, si Samson po ito, sabi, the Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart from his bare hands, and he might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. You know, sabi rito, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. Diba? And when the Spirit of the Lord came upon him, wow, andun na yung supernatural strength. Diba? Hinarap niya yung leon, bare hand. Pagdating pa ng verse 19 ng chapter 14, then, again na naman, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to Ashkelon, struck down 30 of their men, stripped them of everything. Diba? Nung yung Spirit ni Lord came upon, sabi nga, powerfully kay Samson, dun niya hinarap 30 men. Diba? At tinalo niya lahat yun, mag-isa lang siya. The Spirit of the Lord. But that supernatural strength comes from God. There is anointing flowing in him from the Lord. That's why miracle, diba? Supernatural, nakakaranas siya because of the anointing from God. But that anointing from the Lord. Bakit siya inanoint? Kasi meron siyang purpose. Bakit yung buhok? Diba? Bakit nung pinutol yung buhok, nawalan siya ng lakas? Kasi, yung buhok niya na yun, kasi pinili siya ng Diyos as a Nazarite. Meron siyang purpose. Meron siyang assignment from God. And nung pinutol yung buhok niya, diba, hinayaan niya na maputol yung buhok niya, tumalikod siya dun sa assignment ng Diyos para sa kanya. At dahil dun, nawala yung anointing. Nawala yung power ni God na kumikilos sa buhay niya. That's why the supernatural strength, gone. The moment na he stepped out of from the purpose of God. Alam niyo po mga kapatid, when we operated outside the will of God, we are operating outside the power of God. Wala yung kapangyarihan ng Diyos. Wala yung pagsama ng Diyos. Malagi nating tatandaan yan. Merong layunin ang Diyos para sa bawat isa sa atin. And as we walk, kaya nga last month, ang ating theme was, full blast in your calling. We need to identify first, ano ba yung calling ko? Because as you walk on your calling, you will be anointed. But the anointing will flow
Diba? The anointing will increase in your life as you walk on God's calling for you. Diba? Bawat isa sa atin, God has a calling. Sabihan mo nga yung iyong katabi, God has a calling for you. Kaya wag kang lalakad. Wag kang lalabas sa will ng Diyos para sa'yo. Diba? Delikado yan, kapatid. Si Samson, diba? Lumabas sa will ng Diyos. Diba? Naging marupok. Naku po. Diba? Naging marupok sa babae. Diba? And because of that, mas pinili niya yon, nawala yung anointing. Diba? Nawala yung power ng Diyos. Diba? Pero, ang maganda naman, may redemption. Diba? Ang Diyos para kay Samson. Alam niyo yung layunin ng Diyos, hindi talaga hindi mapipigilan eh. Diba? Pag ang Diyos meron siyang layunin, meron siyang nais na gawin, hindi yan mapipigilan. Although tumalikod si Samson, diba, bumigay siya, nag-fall siya, but on the last, diba, bago siya, nung nandun na siya, nakagapos na siya, diba, wala siyang magawa, wala siyang strength, diba, kinausap niya ang Diyos, diba, nagsisi siya, diba, and yung naging heart's desire niya na lang, diba, na hanggang sa huling sandali ng buhay ko, gagamitin ako ng Diyos upang pabagsakin itong mga Philistines na ito. And because of that heart, diba, tamang puso, at na-align ulit yung puso niya sa calling sa kanya ng Lord. Diba, ano yung calling sa kanya ni Lord? Diba, sabi ron, bago pa lang siya ipanganak, sabi, He will take the lead in delivering the Israel from the hands of the Philistine. Gagamitin si Samson to deliver the Israel from the Philistine. Kaya nung nandun na siya, ang nais niya na lang, kasi sabi doon, nung nandun sa lugar, diba, nakagapos si Samson, and then yung mga matataas na rank ng mga Philistine, nandun sa lugar na yon, nagdidiwang sila, nagpa-party-party sila kasi wala na, napabagsak natin itong si Samson, wala na siyang lakas, wala na siyang kapangyarihan. Diba, lahat sila nagdiriwang. Lahat ng mga matataas na ranggo ng mga Philistine, nandyan sila lahat. Diba? And yung naging puso, inalign, diba? Na-align ulit yung puso ni Samson sa calling ng Diyos sa kanya. And because of that, the anointing flowed again. Diba? Natanggap niya ulit yung anointing. Diba? Yung power ni God. Kaya yung strength, nandun ulit yung supernatural strength. Diba? At pinabagsak niya yung pillar doon nung lugar na yon and gumuho at namatay yung mga Philistine. Ang sabi nga sa Bible, sobrang daming namatay doon sa pagkakataon na yon, na mas marami pa yung napatay ni Samson sa pagkakataon na yon than sa mga natalo niya sa lifetime niya. Diba? Ganon katindi yung nangyari. Diba? Kapag aligned ang puso sa layunin ng Diyos, miracle will happen. The power of God will be at work. Diba? And every one of us, God has a calling for us. God has a purpose for each and every one of us. Ang sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, the Lord gave me this message. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Si God, may layunin na, may panawagan ka pa, hindi ka pa pinapanganak, may gagawin na ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Meron nang nakatakda ang Diyos na gagawin sa pamamagitan ng iyong buhay. You are set apart. Sabihan mo nga yung katabi mo, you are set apart. Sabihin mo naman sa kabila, you are appointed. Yes. Diba? Merong purpose ka. Diba? Kaya ngayon, diba, ngayon na tayo ay nasa month full blast anointing, balagi nating tatandaan, diba, that we are anointed and appointed. You are anointed and
appointed. But God anoint you and appointed you. Kaya nga kanina, di ba, rinicite dito, sabay-sabay natin na rinicite. Di ba, Luke chapter 4, verse 18 to 19. Di ba, even, ito si Jesus Christ, diba, our Lord Jesus Christ. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Diba, sabi rito, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Why? Kasi may appointment to preach the gospel, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, recovery of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Merong appointment. Merong layunin, merong calling, merong assignment. At bawat isa sa atin, this is the ministry of our Lord Jesus Christ. Amen? And we are followers of our Lord Jesus Christ. Amen? And this is our ministry. Kaya lalakaran natin to. Amen? Kung paanong linakaran niya ng ating Panginoong Hesukristo, lalakaran din natin yan. Because we are following our Lord Jesus Christ. And as we walk, as we follow, as we do the ministry of Christ, the anointing is with us. The anointing will continue to increase in our lives. You are anointed and appointed. Diba? Acts chapter 1 verse 8, ang sabi pa rito, sa mga disciples, mamaya sabihin nyo, baka para lang yan kay Jesus Christ. Pero sabi rito, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Diba sabi rito, you will receive power. You will receive anointing. Receive, pero tanggapin nga natin. Sabihin mo, I receive it. Yes. Diba? And sabi dyan, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and appointed, you will be my witness. But you will witness Christ. Makikita ng mga tao ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng iyong buhay. Makikita ng mga tao, mararanasan ng mga tao ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ministry ng Christ the Rock. Right? Because you, us, lahat tayo, we will be witnesses to our Lord Jesus Christ. Again, can you say to your seatmate, you are anointed and appointed. Yes. Okay. And then next, number 2, you are anointed and empowered. Yes, you are anointed and empowered by God. Diba? Last week, ang ating topic, anointed to conquer. Right? Anointed to conquer. Dapat pala tayo, diba, as a Christian, as the church, diba, hindi ka lang, dapat, you are empowered. Diba, dapat sumugod ka, dumiretso ka. Diba, huwag kang maging timid. Huwag kang maging lutang na Kristiyano. Diba? Because you are empowered by God. Okay, Acts chapter 10 verse 38. How God, our Lord Jesus Christ na naman, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good
and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Kasi our Lord Jesus Christ, ang sabi rito, He is anointed, the Holy Spirit is in Him, the power of the Holy Spirit is at work, actively working. Ang sabi rito, He went around doing good and healing all who were under the power of the devil. Si Jesus Christ, hindi siya yung nasa templo, naghihintay na may mga darating, lalapit, and then, sige, papagalingin, heal. Sige, ganyan. No, He went around. Hindi siya naghintay. Diba? Hindi siya yung tumunganga lang, nakaupo lang, week after week after week. Basta ako, anointed na ako, okay na ako dito. No. Hindi si Jesus Christ, hindi siya yung, hindi, ipapako ako sa krus. So hanggat hindi pa ako pinapako sa krus, dito lang ako sa gilid. Diba? Tatahimik lang ako. No! Our Lord Jesus Christ went around. Diba? Go! Diba? Doing good. Healing. Diba? Yung mga, winawasak lahat ng gawa ng demonyo, ng diablo sa buhay ng mga tao. And again, we are followers of Jesus Christ. We follow Jesus. If Jesus went around doing good, about destroying the works of the devil, we will follow Him. Amen? Kaya dapat, bawat isa sa atin, go. Anointed ka. Empowered ka. Go. Diba? Go and make disciples of all nations. You are anointed. You are empowered by the Holy Spirit. Diba? Kaya dapat tayo, we will conquer. You are anointed to conquer. Diba? Pag conquer, ikaw yung susugod, ikaw yung lalapit, ikaw yung aatake. Hindi ka maghihintay na lang. Diba? Pero ikaw ang wawasak ng gawa ng diablo sa buhay ng mga tao. Amen? Kaya tayo, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Diba? Because God revealed this to us. Diba? God entrusted this kind of ministry to us. Kaya dapat, huwag kang maging ignorante. Yan o, pinapahayag na ng Diyos. Pinapakita na ng Diyos. Nais na ng Diyos iparanas. Ano pa bang gusto mo? Huwag kang maging ignorante sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Huwag kang maging ignorante sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Because you are either ignorantly losing or intentionally winning. Maraming mga Kristiyano, ignorantly losing. Kasi ayaw sumugod eh. Pag hindi ka susugod, matatalo ka. Diba kung hindi ka lalaban, matatalo ka. Right? Ngayon, meron tayong Olympics. Oh, diba? And meron tayong 2 gold. Wow, praise God. Diba? Ang Philippines. Yung gold na yan, para yan makamit, intentionally. Right? Magte-training. Everyday, magiging disiplinado. Right? Si Yulo, diba? Nag-discipline talaga siya. Talagang nagtiis siya. Diba? Talagang nagsipag siya to win that golds. Intentionally winning. Diba? Kaya dapat tayo, ganun din. If you want to win, you need to be intentional. Don't be ignorant. Right? Because you will ignorantly losing. Diba? Parang nasa isang gera, diba? Pag ang isang bansa ay ginera, at yung mga tao, hindi nila alam na may mga sumusugod na pala sa lugar nila, nandyan na pala, nais na silang sakupin,
Di ba, nandiyan na pala yung mga militar, nasa likuran na nila, ignorantly losing. Right? Dapat maging intentional tayo. Right? Dapat kumilos ka. Sabihan mo nga yung katabi, kilos-kilos din. Yeah, okay. Let us win this battle because the victory is ours. Sabi mo ay katabi mo, victory is ours. Ayan, victory is yours through our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, next. You are anointed and protected. Ayan. Alam mo, you're not just empowered, but you are protected. Diba? Huwag kang matatakot. Diba? Huwag kang matatakot sa diablo, huwag kang matatakot sa kadiliman, huwag kang matatakot kasi you are protected by God. Diba? Huwag mo isipin na, baka nung mangyari, baka ganito, baka ganito. You are protected. Diba? May calling ang Diyos sa buhay mo at tutuparin niya ng Diyos sa iyong buhay. Amen. You are anointed and protected. Sabi mo yung katabi mo, you are anointed and protected. Yun yung maganda sa anointing. Anointing protects us. When you are anointed, there is the protection of God upon you. Kaya nga yung sabi sa Psalms chapter 23 verse 5, you anoint my head with oil. But you anoint my head with oil. Ba, nung tinitignan ko, ano ba yung ibig sabihin ng anoint my head with oil? Diba? At nakita ko, sa mga shepherd pala, linalagyan ng, next please, linalagyan ng langis. Linalagyan ng langis yung ulo. Anoint my head with oil. Diba? Yung mga shepherd, ina-anoint nila yung sheep, nalagyan ng oil. Diba? And oil represents, diba, the anointing of God. And ano yung ginagawa? Bakit kailangan buhusan yung sheep sa ulo? Because that oil will protect the sheep from the insects. Yan, kasi alam niyo, sobrang fragile ng mga sheep eh. Diba? Pwedeng makapasok sa tenga, sa mata nila, tapos hindi na makadilat yung sheep, wala na, manghihina na, mamamatay na. Kaya ang ginagawa ng mga shepherd, binubuhusan yung ulo ng sheep ng oil. Para kung may mga dumi na nais pumasok, hindi makakapasok. Protected ng oil. Diba? Merong mga gustong pumasok sa tenga, sa mata, hindi makakapasok yung mga insekto na yan, yung mga pesting insekto na yan, doon sa sheep. And ganun din, the anointing of God to us. That it will protect you. Diba? The anointing of God. Diba? Kapag when you are anointed, diba, kahit na anong tangka ng kaaway, hindi sila makakapasok eh. But they cannot penetrate. Diba? Kahit na anong gusto niya na magpasok sa tenga mo ng mga kung ano-anong kasinungalingan, but because you are anointed, you are protected. But from any lies, from any deception of the enemy. Diba? Yung mata mo na yan, diba? God will protect it. Diba? Hindi kung san-san ka na lang tumitingin, naliligaw ka na. No. You will be protected because of the anointing that comes from God. Sabihan mo nga ulit yung katabi, you are anointed and protected. Kaya natin magagawang lumakad sa panawagan ng Diyos. Kaya natin magagawang sumunod sa Diyos. Because we are protected by God. Ang sabi sa Isaiah chapter 10 verse 27, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. The yoke
will be destroyed. The yoke of the devil will be destroyed in your life. The yoke of the enemy in your life will be destroyed because of the anointing. The anointing that comes from God will destroy the yoke of sin, the curses. Pag sinabi natin kasing yoke, di ba kapag nasa field, ganyan, sa probinsya, yan, madalas, probinsya rin pala to, Bulacan. Yung makikita natin, sa mga, usually palayan, right? May mga yoke, mga kalabaw, right? Burden. To control them. And itong mga hayop na to, yung mga kahit ayaw nila, kahit na ang init-init, kahit napagod na sila, wala. Go. Tuloy-tuloy. There's a burden that is controlling them. And ganun yung kasalanan. Ganun yung demonyo. Ganun si Satan. Naglalagay ng burden, ng kabigatan, ng paghihirap sa tao and controlling that person, walking outside the will of God. Go, diba, ginalayo tayo sa Panginoon. Yun yung nais ng kaaway eh. To steal, to kill, to destroy. Right? But with the anointing of God, the yoke will be destroyed. That burden na linalagay ng kaawa, it will be destroyed. Yung mga sakit at karamdaman na yan, it will be destroyed. Diba? Yung mga bumabagabag sa'yo, yung mga naglalagay ng mga anxiety, kalungkutan, it will be destroyed. Yung mga bagay na nagbibigay ng kahirapan, diba? Na palagi na lang kapos, it will be destroyed by the anointing that comes from God. The yoke will be destroyed. Because the enemy, diba yung enemy, talagang gagawin niya lahat. That is his purpose. Kung bawat isa sa atin, we have a purpose from God. Yung enemy, meron din siyang purpose. And we know it, John 10, chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Mga kapatid, the devil, the enemy, wants to destroy lives of people. Wants to destroy your life. Diba? Sumunod ka sa Diyos o hindi, sisirain ng demonyo yung buhay mo. Isuko mo man yung buhay mo sa Diyos o hindi, sisirain ng demonyo yung buhay mo. Maglingkod ka man sa Diyos o hindi, sisirain ng demonyo ang buhay mo. Because that is His purpose. But ang sabi dyan, Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, He came so that all of us would have life and have it abundantly. Sa paglakad natin, sa panawagan natin sa Diyos, we will be protected from any attempt of the devil to steal, to kill, and to destroy. We can live a life that is abundant. Right? Because the anointing is upon us. The power of the Lord, the Spirit of the Lord is upon us. The Holy Spirit is working in us. Because of our Lord Jesus Christ. Sabi sa verse 11, pag tinuloy po natin, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. You know that anointing from God? Hindi naman yan libre na binigay eh. We don't deserve the anointing from God. We don't deserve the power of God in our life. Right?
we don't deserve to be protected by God. Right? We don't deserve to be empowered by God. We don't deserve to have a purpose, a calling from God. Sino ba tayo? Sino ka ba? But because we have a good shepherd, but because our Lord Jesus Christ is a good shepherd, He laid down His life for us upang sirain yung mga kasalanan na yan na pumipigil, na humahadlang upang tayo maranasan natin siya sa ating buhay. Yung kasalanan na yan na bumabara upang dumalo yung anointing ng Diyos. Jesus Christ laid down His life for you. The first step for us to receive the anointing of God, to receive that appointment from God, that empowerment of God, that protection from our Lord, the power of the Holy Spirit, is to acknowledge our Lord Jesus Christ. Wala sa buhok, wala sa kung ano-anong bagay, nasa Diyos. Nasa Panginoong Hesukristo, the Spirit of the Lord. Amen? If you want to be anointed by God, surrender everything to God. Don't be like Samson. But dahil hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, if you will walk outside the will of God, ang daming mga nag-aabang, yung mga demonyo, ang dami dyan nakaabang para sirain yung buhay mo, waiting for you to take a step outside God's will for you. Kaya dapat tayo, let us continue to be surrendered to our Lord Jesus Christ. Amen. Pwede ba lahat po tayo ay tumayo? Let us all stand. Come on. And right now, let us come to our Lord Jesus Christ. Let us acknowledge Him. Because apart from Him, really, we are nothing. We can do nothing apart from God. Kahit ano pang galing na meron tayo, kahit na ano pang talino yung meron tayo, kahit na ano pang sipag natin, wala eh. Without the anointing, walang kwenta yan. Kahit na sabi mo, ako pa, magaling ako magsalita, madiskarte ako, apart from the anointing of God, walang kwenta yan. Kaya yang sirain ng demonyo. Kaya nga yang gamitin ng demonyo para sirain yung buhay mo, yung pamilya mo eh. Diba? Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kaya yung balik na rin ng demonyo para sirain, magwasak, pumatay. Everything, wala naman talaga. It is only the anointing of God. Diba? Kaya yung mga kakayanan na meron tayo will produce wonderful results in our lives. It is the anointing of God flowing in our lives that will lead us to a life that is abundant, a blessed life, a victorious life. That's why right now, mga kapatid, church, let us surrender to our Lord Jesus Christ. Kung alam mo sa puso mo, meron pang nag-hold sa'yo to really walk and to obey God, to do the ministry of our Lord Jesus Christ. Ano bang pumipigil sa'yo para maglingkod sa Diyos? Ano ba yung mga pumipigil sa'yo para to preach the gospel? To disciple people, to deliver the captives? Ano ba yung mga bagay na yan? Takot? Pag-aalinlangan? Kasalanan? Galit?
us surrender it to God. Isuko natin sa Panginoon. Ibigay natin sa ating Panginoon. Kilalanin natin ang Diyos sa buhay natin. This is the time to surrender everything to our Lord. Surrender everything to God. Give it to God. Ask God for forgiveness right now. Forgiveness of doubting His power. Forgiveness for doubting, for disobeying, for being led by your emotions, being led by the opinions of other people, being led by the lies and deception of the enemy. Hingi tayo ng tawad sa Diyos. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lord, we pray, Lord God, linisin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Forgive us, O God. Forgive us, Lord God. Amin pong sinusuko ang lahat sa iyo, O Diyos. Lord, this life is for you, O God. Lord, itong buhay na to ay nagmula sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoong Hesukristo. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tuparin niyo po, Panginoon, ang layunin niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. And we pray, Lord God, more of your anointing, more of your power, O God, sa aming buhay, Panginoon. More of your power, O God. More of you, O God, sa buhay ng bawat isa. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. More of you, O God. More of you, O God. Maraming salamat po, O God. Thank you, Lord God, for your grace. Thank you, Lord God, for your love. Thank you, Lord God, for your mercy, O God. Maraming salamat po, O God. All glory, all honor, all praises belongs to you alone. In Jesus Christ's name, amen.